Macy POV. Tahimik lang ako nakamasid kay Ma'am Fantasia habang abala lang ito sa kakapili ng mga gusto niya yatang bilihin. Si Sir Lucio naman, nagsawa na yata sa kakapilit sa akin at nanahimik na din siya sa tabi ko habang abala siya sa kakapindot sa kanyang cellphone. Mabuti na lang talaga't may maupuan dito sa shop na ito dahil kung wala baka kanina pa ako nangawit sa kakahintay kay Ma'am Fantasia. Grabe, ang dami niyang makuhang gusto niyang bilhin. Tapos parang wala pa yatang siyang balak na tumigil. Saka medyo matagal na rin pala kami sa shop na ito dahil mainit ng puwet ko sa kakaupo eh. Miss, patingin nga ako ng mga sandals na yan. Narinig kong sambit ni Sir Lucio. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa kanya at mula sa pagkakaupo tumayo siya at naglakad patungo sa isang stante. Sinipat niyang tingin ng mga nakadisplay at kumuha ng isa. At muling naglakad pabalik sa akin. Try this one. I think kasya sa'yo to. Nakangiti niyang bigkas. Nagulat naman ako. Akala ko talaga tapos ng pamimilit niya. Pero heto na naman siya. Mukhang gusto niya talaga na pati ako mabilhan din. Ayos pa naman po itong suot ko, sir. Wag na po, nahiya akong sagot. No, tama na yung kakatanggi, Macy. Bikas niya at naupo pa talaga siya sa may paanan ko at nagulat na lang ako. Nang hawakan niyang pa ako at siya pa talaga ang kusang nagtanggal ng suot kong sandals at pinalit niyang nakuha niyang sandals sa estante. Kung pwede nga lang nakusa na ako maglaho sa kinupuan ko dahil sa sobrang hiya, ginawa ko na sana, lalo na't napansin kong may ibang nakatitig sa ginagawa ni Sir Lucio ngayon. Size 7 ka? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi ko naman malaman kung tatango o hindi ako dahil hindi rin naman ako aware kung anong ibig niyang sabihin. Basta lahat ng bigay sa akin ni Mang Fantasia ng sapin sa paa, kasya din naman sa akin. Size 7 ito, miss. Bigyan mo siya nito ng 2 pa na nasa display. Nakangiting utos ni Sir Lucio na labis kong ikinagulat. Sir, hindi ko naman po kailangan ng mga yan eh. Protesta ko pa. No, ayaw kong tanggihan mo pa ako. Nag-effort na nga ako tapos ayaw ka pa ba? Nakangiti niyang sagot sa akin. Bakit po? Bakit ang bait niyo po sa akin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Bakit? Well, siguro dahil maganda ka. Nakangiti niyang sagot sa akin at muling tumayo at naglakad patungo sa sales lady. Pagkatapos niya makausap ang sales lady, nilapitan na nitong kanyang kapatid na para bang wala nang balak na lumabas pa dito sa shop. Hindi pa rin yata tapos magsukat? Dahil naawat na rin ni Sir Lucio si Mang Fantasia, kagad na rin naman siyang nagbayad. Binayaran niya lahat ng mga napiling bilihin ni Mang Fantasia. Hindi na ako nagtataka pa kung bakit sobrang daming damit nitong si Mang Fantasia dahil kung makapamili pala ito, halos bultuhan. Kaya palang dami niyang ibinigay sa akin noong nakaraan. Gabi na, saan niyo gustong kumain? Tanong ni Sir Lucio habang naglalakad kami sa dami ng mga pinamili ni Mang Fantasia. Ang dami naming bit-bit, hindi naman mabigat kaya ayos lang. Gusto ko sa dati kuya, nakangiting sagot ni Mang Fantasia. Napansin ko tumitig sa akin si Sir pero nag-iwas lang ako ng tingin sa kanya. Okay, mauna ka na doon at umorder ka ng makakain para mapabilis tayo. Ihahatid lang namin ni Macy sa sasakyan itong mga pinamili mo. Sagot naman ni Sir Lucio sa kapatid niya. Wala lang din naman sa akin ang ganong suggestions at isa pa mukhang kabisado naman ni Mang Fantasia ang mall na ito. Ako itong hindi pwedeng humiwalay sa isa sa kanila at baka mawala ako. Sure, sige ako nang bahala sa kakainin natin. Nakangiting sagot ni Mang Fantasia at inabot niya pa talagang hawak niyang paper bag kay Sir Lucio. Bago mabilis na naglakad, paalis. Let's go. Mabigat ba yung bitbit mo? Akin na yung iba. Narinig kong sambit ni Sir Lucio pero mabilis akong umiling. Naku, ayos lang po sir. Hindi po mabigat. Kaya ko po. Nakangiti kong sagot. Tumango lang ito at nagumpisa ng humakbang kaya naman kaagad na rin ako napasunod sa kanya. Nasa labas ng mall nakapark ang sasakyan kaya nagulat pa ako ng pagkalabas namin. Madilim na pala. Gabi na kaagad. Ang bilis pala talagang lumipas ng oras lalo na kapag abala ka. Pagdating ng kotse, mabilis na ipinasok ni Sir Lucio yung mga pinamili ni Mang Fantasia sa loob. Pati yung hawak ko, kinuha niya sa kamay ko at siya na rin na nagpasok sa loob. Habang tahimik lang ako nakamasid sa kanya. So, kamusta? Hindi ka pa ba napapagod? Nakangiti niyang tanong sa akin pagkatapos niyang ipinasok lahat ng mga bitbit namin sa loob ng kotse. Nakangiti naman akong umiling. Hindi po sir, nakakatuwa nga po dahil first time ko dito sa ganitong lugar. Nakangiti kong sagot. Talaga? Well, mabuti na lang pala't naisipan nitong kapatid ko na mamasyal ngayon. Hayaan mo, kapag may mga ganitong pasyalan, isasama kita.
Nakangiti niyang sagot sa akin sabay sulyap sa suot niyang relo. Medyo matagal ang serving ng pagkain sa resto na yun. Let's go. Mamaya na natin puntahan ng kapatid kong yun. May dadaanan lang tayo. Nakangiti niyang bigkas sabay hawak niya sa kamay ko. Hindi naman ako nakapalag lalo na at para bang normal na lang kay Sir Lucio na hawak-hawakan niya ako sa aking kamay. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Wala sa sariling tanong ko kay Sir Lucio habang nakatitig ako sa mga cellphone na nasa harapan ko. Imbis kasi napuntahan namin si Mang Fantasia sa restaurant dahil tsaka ko na hinihintay na kami nito. Sa ibang parte ng mall kami, dinala nito ni Sir Lucio sa lugar kung saan puro tindahan ng mga cellphone na nakikita ko. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nagkaroon at nakahawak ng phone. Wala naman kasi talaga akong ginawa sa tanang buhay ko. Kung hindi ang magtrabaho at wala akong kamalay-malay sa kung anong usot itong offer ni Sir Luciong bilihin niya daw ay ang phone. Sobra-sobra na yata. Masyado na nakakahiya. Mamili ka. Nabanggit kanina ni Fantasia na wala kang phone. At ngayon nakalabas ka na't dapat meron ka na rin ito. Para kapag mawala ka, mabilis ka naming makukontak. Nakangiting sagot ni Sir Lucio. Naku, promise po. Hindi po ko mawawala, sir. Hindi ko na po kailangan ng mga yan kasi hindi ko naman po alam kung paano gamitin yan. Kaagad kong sagot sa kanya. Umaasa na wag na sana siyang ituloy ang kung ano man ang balak niya. No, sa pagkakataong ito, ayaw kong tanggihan mong nais ko. Gusto kong bilan ka ng phone and that is final. Kung natatakot ka dahil hindi mo alam kung paano gamitin, willing naman akong turuan ka. Willing kong turuan ka sa lahat ng mga bagay na hindi mo pa alam kung paano gawin at gamitin. Nakangiti niyang bigkas habang titig na titig siya sa mga mata ko. Hindi ko naman malaman kung anong isasagot ko. Bigla ko kasing naramdaman ang pagkabog ng dibdib ko. Kayo po, nahihiya kong sagot. Bakit ba napakabata mo pa? But don't worry, willing naman ako maghintay ng tamang panahon eh. Sa ngayon, i-enjoy mo na muna ang pagiging minor mo. Nandito lang ako nang bahala sa'yo. Nakangiting bigkas niya. Po, nagtataka kong tanong sa kanya pero hindi niya na ako pinansin pa. Kinawaya niya na kasing isa sa mga staff na mabilis na rin namang naglakad palapit sa amin. Nag-usap sila, tinayaan ko na lang na hanggang sa niyaya kaming maupo malapit sa may payment area. Muli kong naramdaman ang paghawak ni Sir sa kamay ko at giniya ko patungo doon. Mabilis lang naman ang naging transactions. Pagkatapos bayaran ang naturang phone, mabilis na rin naman kaming umalis. Sa resto na lang daw namin isi-set up dahil tsak na maghihintay na sa amin si Ma'am Fantasia. Habang naglalakad kami patungo sa restaurant, kung saan naghihintay sa amin si Ma'am, hindi na talaga binitawan ni Sir Lucio yung kamay ko. Para bang takot siya na baka mawala ako makahawak siya sa akin eh. Nahihiya na nga ako sa mga tingin na ipinupukol sa amin ng aming mga nakakasalubong. Baka ko nung isipin nila. Baka iniisip nila na magjowa kami. Sa naisip kong yon, bigla ko nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Ay, kung ano-ano tumatakbo sa isipan ko. 17 pa lang ako at bawal pa ako mag-isip ng tungkol sa mga jowa-jowa na yan. Sadyang mabait lang talaga si Sir Lucio kaya ganito niya ako kung itrato. Pagdating namin sa restaurant, nagtaka pa ako dahil nadatnan namin si Mang Fantasia na may mga kausap na sa mesa. Pasimple kong hinilang kamay ko na hawak pa rin ni Sir Lucio. Habang naglalakad kami palapit sa kanila, nandito na pala si Kuya eh. Narinig kong sabit ni Mang Fantasia. Kaagad namang lumingon sa gawin namin ang kausap ni Mang Fantasia at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang hindi familiar na mukha ng dalawang tao, isang babae at isang lalaki. Pinsan, kamusta? Mukhang huli na kami sa balita ha. Sino yung kasama mo? Nakangiting bati ng lalaki kay Sir Lucio. Wala sa sariling napatitig ako dito bago ko inilipat ang tingin ko sa magandang babaeng kasama nito. Anong ginagawa niyo dito? Narinig kong tanong ni Sir Lucio sa kanila. Wala sa sariling napatitig ako kay Mang Fantasia ngiting-ngiti sabay hawak sa kamay ko. Saan kayo nakarating ni Kuya? Ang tagal niyo ha? Nakangiting bulong niya pa sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Well, mamaya mo na sagutin yan. Ipapakilala na muna kita kay Ate Sara. Muling bigkas ni Mang Fantasia. Wala sa sariling napatitig ako sa Ate Sarang tinutukoy niya at hindi ko mapigilan ng humanga dahil sa angkin nitong ganda. Kung hindi ako maaaring magkamali, siya din yung Sarang tinutukoy minsan sa akin ni Mang Fantasia na crush daw ni Sir Lucio na naging asawa ng pinsan nilang si Sir Robbie. Kaya naman pala ang ganda naman kasi pala talaga. Hello po Ate Sara, Kuya Robbie. Nahiya akong bigkas pagkatapos akong ipakilala. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nila akong ipakilala, gayon kung tutuusin hindi naman sana ako importante sa pamilya nila. Hello, wow, ikaw pala si Macy. Actually, minsan ka lang nabanggit ni Tita Tiffany sa amin at ang masasabi ko lang,
Laban lang. Nakangiting sagot naman nito, talagang may kasama pang aksyon. Mukhang mabait si Ate Sara at walang duda doon. So, anong ginagawa niyo dito sa mall? Gabi na ah. Dapat umuwi na kayo, pinsan. Dapat hindi ka masyadong na-attach sa minor ha. Baka dyan ka pa mapahamak. Sabat naman ni Sir Robbie. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipakahulugan pero napansin kong biglang nagbagong aura ni Sir Lucio. Shut up. Ang dami sinabi. Umalis na nga kayo. Inistorbo niyo kami eh. Bakas ang inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Isang malakas na pagtawang naging sagot ni Sir Robbie sa pinsan niya. Bago niya kinabig sa bewang si Ma'am Sara na noon ay halatang ayaw pa yatang umalis. Let's go sweetheart. Pinagtataboy na tayo ni Lucio. Hindi ba't ang sama ng ugali? Bait-baitan lang yan dati pero masama talagang ugali niyan. Natatawa nitong bigkas. Mapang-asar lang ang peg pero mukhang nagtagumpay ito dahil kitang-kita na sa mukha ni Sir Lucio ang pagkayamot. Hay nako, ikaw talaga. Wala ka ng ibang ginawa sa tuwing nakikita mo yung pinsan mo. Kung hindi asarin. Let's go na nga. Bigkas naman ni Ma'am Sara at bago pa sila naglakad paalis, nakangiti pa siyang nagpaalam sa amin ni Ma'am Fantasia. Ingat kayo ha. 8:00 na ng gabi umuwi na kayo. Nice to meet you again, Macy. Nakangiti nitong bigkas. Isang matamis na ngiti ang naging sagot ko samantalang si Ma'am Fantasia naman ay kumaway pa sa paalis na mag-asawa. So, where's our food? Naka-order ka na ba? Nang tuluyan na makalis sa mag-asawa, si Ma'am Fantasia naman ang hinarap ni Sir Lucio. Napansin kong hilaw na napangiti si Ma'am Fantasia sabay iling. Hindi pa pala kuya, nawala sa isipan ko. Alanganing sagot nito. Napansin ko naman ang kaagad na pagsalubong ng kilay ni Sir Lucio. What? Hindi ka pa nakapag-order? Ano na lang ang kakainin natin ngayon? Yamot nitong sagot sa kapatid. Nawala nga po kasi sa isipan ko. Paano kasi na-excite ako nung nakita ko sila Ate Sara dito? Nakasimangot na sagot ni Ma'am Fantasia. Napailing na lang si Sir Lucio at mabilis na kinawayan ng waiter na kanina pa pala nakaantabay sa amin. Kaagad na sinabi ni Sir Lucio mga gusto niyang orderin samantalang si Ma'am Fantasia halata ang guilt na nakaguhit sa mga mata nito habang tahimik siya sa kanyang kinauupuan. Gustuin ko man siyang kausapin kaya lang nahihiya naman ako. Aware ako kung anong papel ko sa buhay nila at malaki ang paggalang ko sa kanila. Tsk, kung order ka na sana kanina pa, kumakain na sana tayo ngayon. Narinig kong bigkas ng yamot na boses ni Sir Lucio. Mukhang hindi ligtas sa pagkastigo niya si Ma'am Fantasia. Sorry na nga kasi eh. Nagagalit pa. Kayo nga dyan, ang tagal nyo na akong binalikan. Reklamo nito. Hindi ko naman mapigilan na mapangiwi. Oo nga pala, kasalanan ni Sir Lucio. Ang tagal naming binalikan si Ma'am Fantasia. Paano naman kasi siningit niya pa talagang pagbili ng phone para sa akin. Speaking of phone, napansin ko pagdampot ni Sir Lucio ng paper bag na nasa ibabaw ng mesa. Inaabot niya yun sa akin na nagpapukaw sa atensyon ni Ma'am Fantasia. Ano yan? Nagtatakang tanong nito na nakataas pang 2 kilay. Phone, para kay Macy. Maiksing sagot ni Sir Lucio. Talaga? Ay, ang sweet mo naman kuya. Talagang binilhan mo ng phone si Macy? Nakangiting tanong nito. Halata sa boses ang panunodyo sabay tingin sa akin at talagang kininitan pa ako. Bigla naman ako nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi pero hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Lalo nang ilapag ni Sir Lucio yung paper bag sa harapan ko. Buksan mo na, Macy. Ikaw na mag-unbox dahil sa'yo naman yan eh. Nakangiti niyang bigas. Wow, ang ganda ng phone na yan ah. Naku, parang gusto kong magselos. Bakit ikaw lang may bagong phone? Bakit ako wala? Nakangusong bigkas ni Ma'am Fantasia. Wala sa sariling napasulyap ako kay Sir Lucio bago ko hinarap si Ma'am Fantasia. Gusto mo ba? Sige, sa'yo na lang siguro. Kimi kong bigkas at akmang iabot na kay Ma'am Fantasia ang paper bag na may lamang cellphone pero mabilis akong nahawakan ni Sir Lucio sa aking kamay. Hep, para sa'yo yan at huwag mo nang ibigay kahit kanino dahil magagalit talaga ako sa'yo. Seryoso niyang bigkas pero halata sa boses itong pagkadismaya. Natigilan ako at wala sa sariling napatitig kay Ma'am Fantasia. I'm just kidding. Wala pang 1 month ang phone ko at wala pa akong balak palitan no. Para sa'yo talaga yan, Macy. And I'm so happy dahil nakaramdam din si Kuya na tayong mga teens, kailangan din natin ng phone for our social life. Nakangiting sagot ni Ma'am Fantasia. Pinakita niya pa sa akin hawak niyang phone, kaya naman hindi ko na mapigilan ng mapangiti. Bago dumating ang mga pagkain in-order ni Sir Lucio para sa amin, in-unbox ko ng phone na bigay niya at mismo si Ma'am Fantasia pang nagturo sa akin kung paano gamitin. Tuwang-tuwa ako dahil sa tanang buhay ko. Itong kauna-unahang pagkakataong nagkaroon at nakahawak ako ng phone.
Selfie! Smile! Nakangiting bigkas ni Mang Fantasya habang hawak ng isang kamay niyang phone at nakataas yun. Otomatiko naman ako napangiti habang naramdaman ko pang nasa likuran ko lang din si Sir Lucio at nakiselfie din. Ang ganda natin dito ah! Kuya Luke, napaka-photogenic pala ni Macy. Bigkas ni Mang Fantasya at inabot niya sa kuya niya ang phone. Tanging pagtangulang din naman ang naging sagot ni Sir Lucio habang titig na titig siya sa mga pictures na nasa phone ko. Nalibang kami sa picture-picture kaya naman hindi na namin namalayan pang paghihintay namin sa pagkain. Nagulat na lang kami ng isa-isang sinerve sa amin yon. Okay, tapos ng picture-picture, kain na muna tayo. Nakangiting bigkas na Sir Lucio. Halatang good mood siya. Simula kanina pa, imbis na ibalik niya sa akin ang phone, ibinulsa niya yon ay pinagkibit-balikat ko lang din. Siya naman talaga ang bumili at kung ibigay niya man sa akin iyon or hindi, wala naman akong magagawa. Naging mabilis ang pag-usad ng oras. Pagkatapos namin kumain, kaagad na rin kami dumiretso sa sasakyan. Magsasara na daw ang mall. Grabe, sobrang tagal pala namin. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis ang paglipas ng oras. Ramdam ko na rin ang pagod sa buo kong katawan, gayong wala naman akong halos ginawa kung hindi ang maupo lang. Sa harap ka na maupo, Macy. Sa likod na ako. Pagod talaga ako eh. Narinig kong bigkas ni Mang Fantasya habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Wala sa sariling napatango ako. Pagdating namin ng kotse, kaagad na pumesto si Mang Fantasya sa likuran. Narinig ko pa ang reklamo niya na sobrang napagod daw talaga siya. Hindi niya na nga hinintay na pagbuksan siya ng pintuan ng kanyang kuya dahil kusa niya nang binuksan yun at sumakay. Sakay na, nakangiting bigkas na Sir Lucio habang tahimik akong nakatayo. Wala sa sariling napatango ako at Kimi nang sumakay sa loob ng kotse. At pagkaupo ko, bigla ko rin naramdaman ang pagod ko. Parang gusto ko nang matulog lalo na't ramdam ko rin ang kabusugan ko. Nang masiguro yata ni Sir Lucio na maayos na akong nakaupo, kaagad na siyang naglakad patungo sa kabilang bahagi ng sasakyan. At sumakay na rin. Pumesto siya sa manibela kasabay ng pagkabuhay ng makina ng sasakyan. Nag-enjoy ka ba? Narinig ang tanong niya gamit ang malamig niyang boses. Hindi na ako nagabala pang sagutin siya sa pag-aakala ko na hindi akong kanyang kinakausap. Macy, I said kung nag-enjoy ka ba. Nakangiti muli niyang tanong. Hinugot niyang phone sa bulsa niya at nakikitang inabot sa akin yon. Ha? Opo. Syempre naman po. Sobrang nag-enjoy po talaga ako. Nakangiti ko sagot sa kanya sabay tanggap sa phone na inabot niya sa akin. Good. Nakangiti niyang sagot bago siya nagmaniobra. Salamat nga po pala sir sa phone na binili mo para sa akin. Muling bigkas ko habang titig na titig sa hawak kong phone. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may bago na akong phone. You're welcome. Nakangiti pa rin sagot niya sa akin. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng paghanga sa kanya, lalo nang mapansin ko kung paanong lumitaw ang magkabilaan niyang biloy sa kanyang pisngi. Ngayon ko lang napansin dahil ngayon lang naman ako nangahas na tumitig ng ganito kay Sir Lucio. Huwag mo akong titigan ng ganyan at baka madisgrasya tayo. Narinig kong bigkas niya. Wala sa sariling kaagad na nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Nakakahiya. Kahit pala nakatutok ang mga mata niya sa unahan, aware pa rin siyang nakatitig ako sa kanya. Kidding aside, naranasan mo na ba naligawan ka, Macy? Maya-maya'y seryosong bigkas niya. Naku, hindi po. Wala pa po. Saka bata pa po ako, sir. Isa pa, hindi naman ako pansinin sa probinsya namin eh. Bigkas ko na sinabayan ko pa ng pag-iling. Good, mabuti naman kung ganun. By the way, gusto mo bang mag-aral? Tanong niya. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling napatitig ako kay Sir Lucio at kitang-kita ko na seryoso naman yata siya sa tanong niya sa akin. Ha? Naku, hindi na yata sir. Magtatrabaho na lang po siguro ako para mabayaran kong utang ko. Nahiya akong sagot sa kanya. Pero sa totoo lang, pangarap ko talaga na makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Sino ba naman ang ayaw, hindi ba? Kaya lang hindi nga ako binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ni nanay. Dahil pagka-graduate ko ng elementary, isinabak niya na kaagad ako sa pagtatrabaho. Trabaho? Bata ka pa ha? Ano namang trabahong pwede mong pasukin? Nakangiti niyang tanong sa akin habang nakatutok pa rin ang kanyang paningin sa unahan.